Magandang umaga po mga kapatid. Meron lang po akong bagay na ipapaliwanag sa inyo na sa tingin ko hindi ka dapat makontento dyan sa buhay mo na sa kalagayan mo ngayon. Ano po? Dapat hindi ka lang puro manood sa YouTube, puro TikTok, ano po? Kontento ka na baga sa bagay na yan. Ano po? Hindi mo man lang ba naisip na kilalanin po ang Panginoon kung sino ba siya? Hindi mo siya makikilala kapatid kapag nakatuto ka sa puro gadget lang, ano po. Siguro may napapanood nga kayo, ano po. Pero dapat po hindi lamang sa hanggang sa panood lang sa YouTube po, ano. Dapat saliksikin po natin yung banal na kasulatan po. Ano. Banal na kasulatan po yung Bible. At tingin ko ang daming pocketbook mo sa bahay nyo. Pero, meron ka bang Bible sa bahay nyo? Ano po. Sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero yung kanyang salita wala sa iyo. Ano po? Paano nangyayari kapatid yun? Kasi pag mahal mo ang Panginoon, dapat may Bible ka sa bahay. May Bible ka nga. Taon na, bago mo basahin, ano po, dapat, hindi po. Dapat po, everyday, ano po, basahin niyo po araw-araw salita ng Diyos, ano po, para hindi, malayo po tayo sa gawain masama. Kasi ang tao po na kapag nagbabasa ng Bible, sa tingin ko po talaga, sa atin na po ha, hindi, naiiwasan po yung mga bagay na masasama po, ano, masamang pag-iisip, ano po. At maganda pong epekto ng salita ng Panginoon sa isang tao. Ano po? Ganito po yan. Kapatid, sa tingin ko, ngayon, dapat kilalanin mo na ang Panginoon. Ano po? Hindi lang sa kilala mo siya, dapat tanggapin mo siya kung sino siya. Ano po? Ilan po ba ang Panginoon? Ano po? Sila po ay tatlo. Anak, banal na espiritu, at ang Ama. Ano po? Ama, Anak, at ang Holy Spirit. Ano po? Sila po ay iisa. Para po bang kapi? 3 in 1. Pero nagkakaisa. Logic po. Yung walis, pag nagwawalis ka, isang tingting lang iwawalis mo. Sa tingin ko, hindi makakadala yan ng dumi. Ano po kung saan man niya iwawalis. Sa tingin ko, pag samasamahin nyo po, ilan po ang bilang ng pinagsama-sama nyong walis? Ilan po ang bilang? Isa. Iwalis mo siya. Nakakadala siya ng dumi. Ano po? Gayon po ang Panginoon. Sila po 3 in 1. Ano po? Tatlong persona na nagkakaisa po. Pag sinabing Diyos, sila po yung mababanggit mong tatlo. Ano po? Ama, Anak, at ang Holy Spirit. Ano po? Sila po yung tatlo na yan. Ano po, dapat mong makilala mo po ang Panginoon. Baka kilala mo lang ang Panginoon sa pangalan ng ano kapatid. Kilala ko ang Panginoon. No? Panginoon sa Kristo, yun yung namatay sa Kalbaryo. Pero, hindi mo talaga alam. Baka nga hindi mo alam kung anong purpose yung pagkamatay ng Panginoon sa Kalbaryo. Ano po? Sa totoo lang kapatid, yung pagkamatay ng Panginoon. Di ba, inaalala natin tuwing Biyernes Santo. Baka isipin nyo, tuwing Biyernes Santo namamatay ang Panginoon. Hindi po. Isang beses lang po siya namatay. Ano po? Hindi po siya tuwing Biyernes Santo. Saka marami pa akong naririnig. Tuwing Biyernes Santo daw po namamatay ang Panginoon. Hindi po. Isang beses na siya namatay. Ano po? Hindi po gayon. Yun na po. Maling paniniwala po yun. Basahin niyo po ang salita ng Panginoon. Wala pong nakalagay na tuwing Biyernes Santo siya namatay. Ano po? At ang purpose po ng pagkamatay ng Panginoon, ano po? Ikaw ba naman kapatid? Gaano kanya kamahal? Sinakripisyo niya ang kanyang pagka-Diyos, bumaba mula sa langit, nagkatawang tao. Ano po? Hindi po tao nagkatawang tao. Ano pag sinabi nagkatawang tao, hindi po talaga siya as in tao. Nagkatawan lang sa tao. Ano po? Yun po yung tama po sa Bible. Ano po? These purposes kung bakit namatay ang Panginoon, dahil po sobrang mahal na mahal niya ang tao. Kung hindi kanya mahal kapatid, sa tingin ko hindi siya mamamatay. Bakit pa siya mamatay? Tayo nga nagkasali, dapat tayo mamatay. Ano po, hindi po ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa sobrang mahal po tayo ng Panginoong Jesucristo, binigay niya ang kanyang buhay po. Nagkatawang tao, pinahirapan sa cross ng Kalbaryo, ikaw na yung hagupitin ng steel brass. Paghagupit sa likod, babaon, tanggal din po yung laman ng Panginoong Jesucristo. Sa Bible po, yung itsura ng Panginoon, hindi po siya mahaba ang buhok. Yung napapanood niyo po sa YouTube, ano po, sa mga TV.
Hindi po yung mahaba ang buhok ang Panginoon ko, ano. Yun po yung halimbawa lang. Pero sa Bible, yung itsura po ng Panginoon, yung namatay siya, bago pa siya mamatay, hindi na po halos hindi niyo na po mahitsurahan yung kanyang mukha. Kung talagang may mukha pa siya. Dahil sa puro dugo, puro pangahagupit, sa likod, halos makita na yung buto. Tapos hindi pa nakontento, tinusok pa, tinako pa, dinuraan pa. Kawawa naman po ang Panginoong Kristo po. Grabe po ang ginawa. Dahil po sa ating kasalanan yan. Sa mga pagsisinungaling mo, sa mga pag-iinom mo, sa mga pagmumura mo, pagiging laban sa magulang, sa pagiging pambababae mo, lahat ng klase ng kasalanan, kapatid, na ginawa ng tao, pinagbayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya gano'n na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sinilang upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi mo ba naisip, napakaswerte ng isang taong tumatanggap sa Panginoon? Yung taong nagsisisi ng kasalanan. Napakaswerte po yung tao na yan. O ikaw, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Hindi mo iniisip. Hanggang doon na lang bang pag-iisip mo, namatay ang Panginoon, okay na yan. Pwede na tayo uling gumawa ng kasalanan. Kapatid, mali. Mali yung paniniwala mo, kapatid. Ibahin mo, hindi porkit namatay ang Panginoon, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi yung kapatid. Napakatindi po ng sakripisyong ginawa ng Panginoon. Napakatindi. Talagang kung iisipin mo, mapapaiyak ka. Bakit? Ewan ko na kung napapaiyak ka nga. Pero ako talagang napapaiyak dahil po, na-appreciate ko po yung ginawa ng Panginoon po. Grabe po, hindi po basta-basta. Wala akong taong makakagawa ng ganun. Wala akong taong, kahit sinong tao na makakagawa, kundi ang Panginoon lamang. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Hindi mo naiintindihan. Huwag po tayo maging manhin. Papasukin po natin ang Panginoon sa ating puso po. Ang Panginoong Kristo po. Nasa Kanya na lahat. Kapag nasa Kanya ka, maliligtas ka, kapatid. Mapupunta ka ng langit. Na magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Maiiwasan mong gumawa ng kasalanan. Baka isipin mo naman, kapatid, na napaka-perfecto ko na. Baka isipin nyo, perfecto ako. Hindi po. Nakakagawa din po ang kasalanan. Yun lang po ang pinagkaiba ng taong mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yung mananampalataya, nakagawa ng kasalanan, hihingi po agad ng tawad sa Panginoon yan. Yung hindi naman po nananampalataya, kapag nakagawa ng kasalanan, dire-diretso po yan. Wala po silang pakialam sa magagawa ng kasalanan kung ano man yun. Kapatid, ngayon ang time, kapatid, para tanggapin mo ang Panginoon, para pagsisihan mo ang kasalanan mo, iwanan mo, kapatid, yan. Dahil hindi ka maliligtas niyan. Isipin mo, pag namatay ka, payag ka, sa impyerno ka pupunta. Siguro iniisip mo, baka hindi, ayaw ko sa impyerno, napakahirap. O bakit hindi ka naglilingkod ngayon? Bakit ayaw mong tanggapin ng Panginoon? Kung isipin, kapatid, isipin mo dapat ang Panginoon, hindi yung puro pera, puro business. Stress na yung mukha mo sa kabi-business, walang katapusang business. Pag namatay ka dyan, impyerno ka. Bakit ko nasabi nasa Bible po yan, ang pera, ugat ng kasamaan, wala akong problema. Kung may pera, napakaganda po ng pera, gamitin natin sa magandang halimbawa, kapatid. Kapatid, yung buhay po natin, kukunti na lang nga, yung buhay po ng tao, napakaikli lamang, na para daw pong dahon, na pag nakita mo, halaman, nakita ka ng halaman, napakaganda ng bulaklak, dahon, ang ganda. Pero isang araw makita mo lantanap at babalik sa lupa. Pag ganun din po ang buhay natin, kapag napaka-excel lang. Halimbawa, ako ngayon, 25 ako ngayon. Blessing na, di ba? Yung iba, sanggol pa lang, namamatay na Yung iba, hindi pa nakakarating ng 40, 30, 20, patay na Napakaswerte mo, kapatid, buhay ka pa hanggang ngayon. Napakaswerte mo. Bakit? Dahil may purpose sa iyo ang Panginoon. Hindi lang basta-bastang purpose. Kung bakit ka pa buhay ngayon, kapatid, napakalaking blessing yan. Pagpasalamat mo sa Panginoon, kapatid, ngayon pa lang, napakaikli ng buhay natin, gamitin na natin sa Panginoon yan, kapatid. Hindi mo ba naiintindihan, kapatid? Buhay ka pa hanggang ngayon. Bakit ba? Dahil mahal ka pa ng Panginoon, dahil gusto ka ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Yun lang po, at maraming pong salamat.